Hi Scorpio! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your October Kapalaran Love and Career Reading para sa mga Scorpio. General reading po ito kaya maaaring mag-resonate o hindi. Pero pag nag-resonate, i-comment nyo para alam ko. So, excited ako. By the way, malapit na mag-Scorpio season. Nasa Libra season na po tayo ngayon. Kaya, tingnan natin guys kung anong energies ang connected sa'yo ngayon. Sa love life mo, sa career. Depende kung anong lalabas na messages. Okay? I'm super excited kasi October na nga pala at magbe-birthday ng ibang mga Scorpio. So, comment nyo guys kailan ang birthday nyo para alam ko. Okay, ano kaya ang reading natin ngayon? Charot. So, kung kailangan nyo naman ng gabay, pwede kayo magpa-private reading sa akin. May bayad po kapag ganon kasi ikaw mismo yung i-reading ko. Message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Meron din tayong crystals to attract love, money, wealth, prosperity, abundance, for protection, self-confidence, to remove stress, to remove negativity, and to attract positive energy or healing. Message nyo na lang ako sa Instagram ko at i-follow nyo din ako sa Instagram ko. Mamaya after the reading, I will tell you more. Okay? So ngayon, simulan na tayo sa reading natin. Oh my gosh. Okay, so ito yung unang message. My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are united, for love transcends space and time. Nothing is missing. Nothing is missing. Grabe ang lalim nito, guys. Ang lalim ng message na to, ibig sabihin kahit hindi man kayo magkasama ng mahal mo ngayon, pero connected kayo spiritually at walang makakaagaw nun. At nothing is missing, ibig sabihin, yun. Paano ko ba explain sa inyo yan? Alam nyo na yung tinatry kong sabihin. There is deep love and tanggap mo kahit mahirap yung sitwasyon nyo. Meron kasing long distance relationship. Meron din namang ibang Scorpio na hindi naman long distance pero physically hindi kayo magkasama ng taong yan. Possible dahil sa work nyo or sa family or any other circumstances. Ang moon card mo, luck is on your side, no moon in Sagittarius. I love this. Oh, may swerte ngayon ah. By the way, Scorpio din ako guys. Kaya natutuwa ako kapag very positive yung reading ng Scorpio. Kasi Scorpio din ako. Okay, next card is Twin Flames. Yun yung Zen Balance. Okay, binabalansan yung isa't isa. Parang feeling ko ina-attract mo yung taong yan eh. Kasi Twin Flame to eh. Ina-attract mo at the same time magkakaiba kayo. So, you complement each other, you balance each other. Kung anong meron sa'yo, wala sa kanya. Kung anong wala sa kanya, kung anong wala sa kanya, meron ka. Kaya, yun yung nagpapalakas sa union ninyong dalawa. Kasi, binabalansan nyo isa't isa. Love! Oh my goodness! Unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Oh my goodness. Ang lalim naman ito, guys. Very positive so far ang mga messages sa love at meron pang swerte para sa atin. Para sa mga Scorpio. Okay. From the tarot naman, tingnan natin. Ang overall energy mo, Princess of Cups. There is excitement. Nakakatuwa to. Parang andyan yung opportunity and willing kang i-offer yung opportunity na yan sa taong mahal mo. Parang nire-ready mo yung sarili mo eh. Hinihintay mo na lang yung tamang panahon para i-grab mo yung opportunity na yan or para mangyari kung ano tong minamanifest mo. There is excitement. Okay. So, ayan, kahit ano man yung sitwasyon nyo ngayon guys, nakikita ko dito na pwede kayong magsimula ulit, pwede nyo ipagpatuloy kung anong meron sa relationship nyo. Possible kasi na yung iba hindi nag-uusap, pero andyan pa rin yung connection na excited pa rin kayo sa isa't isa, namimissing isa't isa, and full of emotions. Si Scorpio. Okay, so sa recent past, Magician, Queen of Wands, and the Six of Pentacles. So, ang dami mong ginagawa dito. Maraming humahanga sa'yo actually. And, inayos mo yung sarili mo, especially financially. And,
You are creating something, you are manifesting. Nakakatuwa kasi I feel like ang dami mong ginagawa kasi Queen of Wands ka dito. So this is someone na very creative, very passionate. Gagawin mo kung anong gusto mo, very committed ka sa craft mo or sa kung ano man yung ginagawa mo. So when it comes to love naman, committed ka talaga sa taong yan. At willing kang alam mo yun, willing kang supportahan siya kahit anong mangyari. Gagawa at gagawa ka ng paraan. Also, inaayos mo talaga yung relasyon yung dalawa. Parang ikaw talaga yung actively na nag-e-effort. Alam mo yun? Okay. Kasi magician yung unang card mo dito eh. Kita mo meron siyang ginagawa sa kamay niya. So, andito din yung infinity symbol. So, ikaw talaga nag-aayos ng mga bagay-bagay. Sa current energies mo, parang nagbago ka or nanghina ka dito, pero andun pa rin yung romance. So, Princess of Wands, Knight of Cups, and the Seven of Cups. Ngayon, parang hindi ka ganun kalakas kesa nung nasa past na energy mo. Parang bagong-bago yung feelings mo ngayon. Pero, syempre, andun pa rin yung gusto mo siya, mahal mo siya. Yung nga lang parang hindi ka gumagalaw kasi nasa isip mo lahat ng mga nangyari, lahat ng positive tsaka negative. At ikaw mismo parang nalilito ka na din kung ano ba talaga. Alam mo, nakikita ko sa'yo Scorpio, parang nagbago ka. Dati kasi sa past, di ba ikaw yung nagmamanifest, nag-e-effort at lahat gagawa ka ng paraan. Pero ngayon dito, parang iba eh. Parang na-feel mo sa sarili mo, parang kawawa ka. Pero at the same time, gusto mo pa rin siya, may offer ka pa rin sa kanya. Ito ka, hawak niya yung cup. So, yung cup na yan, yan yung ino-offer mo. Kaso lang, nalilito ka kung paano ko ba gagawin ngayon to. So, full of love pa rin si Scorpio. Nakita ko din yung sun dito. It symbolizes new beginning. Yung rose naman, syempre, attraction. Okay. So, mamaya i-clarify natin yan. Sa near future, oh my gosh, 10 of Cups, 9 of Wands na Hanged Woman. Alam mo, lumabas dito, andyan siya, pero parang ayaw mo na, nagbago na yung isip mo. I feel like inaantay mo kasi siya eh. Kasi nga ikaw yung nag-e-effort sa past, tapos sa recent mo, hinihintay mo siya, pero nalilito ka kung anong gagawin mo. Sa near future naman, mukhang sinasabi sa'yo dito na this person will show up, pero paano naman ikaw? Are you still gonna be there? Kasi andito yung Hanged Woman eh. Ibig sabihin tinitingnan mo sa ibang angle yung sitwasyon na kinoconsider mo na maging single ka or ikaw na lang mag-isa na hindi nakasama yung taong yan. Pero sa ngayon guys, very optimistic naman ng vibe ng reading ni Scorpio kasi sa overall energy mo, Princess of Cups, andun yung excitement. Okay, pero nagsiset ka kasi ng boundaries eh, kaya iniisip mo, magtatagal ba to? Mag-workout ba talaga to? Kasi tinitingnan mo din yung effort na binibigay ng taong yan sa connection. Kasi may feeling ako dito na hindi balanse eh. Kaya sa past, ito ka o binabalanse mo. Practical ka. Ikaw yung umaayos ng lahat. Okay, so mag-clarify tayo guys. Bakit Princess of Cups? Okay, shuffle ko lang na. Bakit yan yung overall energy para kay Scorpio? Okay, tingnan natin. Comment present guys para alam ko andyan kayo. So, ang lumabas na card is the Chariot, the 8 of Pentacles, and the 3 of Cups. Oh, wow. May nakita ko dito, Scorpio, merong celebration. Busy ka, actually, busy ka sa work mo. Pero, oh, merong Emperor. Oh, ang dami mong pera ngayon, ah. 6 of Swords. Okay, kasi gusto mo magpaka-positive. May nagawang mali sa'yo tong taong to eh. Or hindi naman actual na ginawa talaga or sinadya. Pero, tinitingnan mo kasi yung sitwasyon at alam mo na lugi ka. Kaya ngayon iniisip mo, ayaw mo nang isipin yon, ayaw mo nang isipin na may pagkukulang sa'yo or talo ka. Ngayon gusto mo nang maging positibo. Ayun. And then, so ito na nga, busy ka.
Pero at the same time, may mga taong nasa paligid mo na sinusuportahan ka naman kung meron kang trabaho or kung kailangan mo ng kaibigan, kung gusto mong mag-celebrate or mag-enjoy, andyan naman sila para sa'yo. So, Chariot, mukhang meron kang tinalikuran. Ano kayang tinalikuran ni Scorpio? Okay. Parang tinalikuran mo lang yung negativity at mas pinili mong gawin na lang kung ano yung bagay na magiging productive ka, kung saan ma-improve mo yung sarili mo, magkakaroon ka ng growth. And also, may mga friends din na lumabas. Possible din naman na umiiwas ka na talaga eh. Bakit lumabas yung 3 of Swords? So, alam mo ang nakita ko dito, Scorpio, parang you are trying to survive. Na feeling ko kasi nagkulang yung taong yan eh. Pero ikaw, masaya ka pa rin, positive ka pa rin, and iniisip mo na lang, may iba naman akong mga pwedeng isipin, pwedeng gawin, ba't ko ipipilit yung sa amin ng taong yan? I feel like binibigyan nyo ng space yung isa't isa. So, lumabas din kanina si Emperor. And, na-feel ko dito, merong pride si Scorpio. Hindi mo na kailangan ipagmayabang or ipaalam na may pride ka, may standards ka. Pero kusa na lang yan nangyayari eh. Andito kasi si Emperor. Ibig sabihin, alam mo yung ginagawa mo na marami kang pwedeng ibigay sa kanya. Si Emperor kasi, siya yung pinakamataas. So, kanina sinabi ko mayaman, 'di ba? So, na-establish mo na yung sarili mo. Pwede kang magbigay sa kanya. Aalagaan mo siya. Which is, yun na nga yung nangyari kasi minamanifest mo siya eh. Inalagaan mo siya pero kung hindi niya ma-meet yung ginagawa mo sa kanya, well then, yun yung problema kasi hindi ka rin gagalaw, hahayaan mo siya. Kung hindi niya ma-meet yung standards mo, i-let go mo lang din siya. Hindi naman sa tatalikuran mo siya, pero may iba ka pang kailangan gawin para sa sarili mo. So, dito ko nakikita na you're trying to set boundaries, and itong si Emperor, masculine energy to. Pag sinabi kasing masculine energy, nag-effort talaga yan eh, na what I'm saying na effort is sa sarili mo. Inayos mo yung sarili mo, you are creating your own empire, ganon. So, kanina lumabas yung twin flame na card. So, I feel like yung kapartner mo is the feminine energy. So, babae ka man o lalaki, ikaw si Emperor. Okay? Kasi energies yung pinag-uusapan natin dito. So, hindi kailangang lalaki pag sinabing Emperor. So, gets nyo ba yun, guys? So, energetically, you are the masculine energy, and ina-attract ni masculine is yung feminine, which is the Empress, yung kapartner ni Emperor, diba? So, ibig sabihin, ikaw yung nag-e-effort, at si Empress naman, andyan lang siya, in love sa'yo yung taong yan, pero si Empress kasi hindi yan gumagalaw eh. Hindi siya gumagalaw kasi kusa niyang na-attract kung ano yung deserve niya. So, siguro dun kayo nagkaka-problem. Kaya lumabas yung 3 of Swords na parang niisip mo na ayoko na nga, maghahanap ako ng iba kong pwedeng gawin na magpapasaya sa akin. Ayan. Kasi wala namang ginagawa yung tao para sa'yo. So, ikaw naman, marami ka namang pwedeng gawin na ibang bagay. So, tingnan natin yung nasa recent past mo, i-clarify natin. Clarify natin yung si Queen of Wands. May nakita ko dito, merong humahanga din sa'yo ibang tao sa past, pero ayaw mo. Pinili mo itong taong to kaysa dun sa ibang may gusto sa'yo. So, Justice. Oh my goodness. Grabe. Very strong si Scorpio. So, very honest si Scorpio. Kaya, openly, sinabi mo sa kanya sa past pa lang, sinabi mo sa kanya, hey, marami akong manliligaw or meron akong ibang options, pero ikaw yung pipiliin ko kasi ikaw yung special sa akin. Ganon yung nangyari sa past. Also, andito yung Magician, Page of Swords, and Strength card. So, again, this is manifestation. And nakita ko din sa'yo, hindi naman lahat openly
I mean, merong ibang bagay na tinatago mo na lang sa sarili mo, pero gusto mo talagang mag-workout kayo. Kita mo guys, merong dalawang infinity symbol. Ito, tapos ito. So, pag lumabas kasi yung symbol na yan, it's manifestation. And, nakikita ko dito, you are your best self, kahit hindi perfect ang lahat. Pero andun yung curiosity mo sa taong yan. So, sabihin na natin, kaya ka nakipagrelasyon sa kanya, kasi curious ka sa kanya, kasi iba siya sa mga nakilala mo. And, inaayos mo din yung sarili mo para magustuhan ka ng taong yan. At yung ibang tao naman na may gusto sa'yo, iniiwasan mo. Ito ka, Four of Pentacles. Iniwasan mo talaga sila kasi para mag-workout kayo ng specific person mo. Okay, so tingnan natin yung sa current mo. And about the Justice card naman, ito ka nga, palaban ka. Palaban ka talaga. Maraming admirers si Scorpio, pero iisa lang yung gusto mo eh. Andito din yung Moon, oh. So sa past, nakita ko may time na mag-isa ka lang, naayos mo yung sarili mo, pinag-aaralan mo kung mag-workout ba to. Nalilito ka din eh sa past, pero sobrang saya mo. Two of Cups and the Ten of Cups. Parang na-feel mo sa taong yan na ito na nga, siya na nga si the one. Okay. Pero tingnan natin sa current ha. Ano bang nangyayari ngayon? Sa current. Ano bang nangyayari sa current? Para kay Scorpio. The Moon, Eight of Cups, Knight of Wands. Litong-lito ka pa rin. Parang ayaw mo nang tingnan yung mga options. Kasi masyado kang nag-invest. Ngayon, ayaw mo nang mag-invest. Pero pabalik-balik ka. And then, sa bottom of the deck, Six of Cups. Naawa ka sa sarili mo eh. Pero at the same time, hindi mawala yung memories nyo. Bumabalik. Mabait kasi si Scorpio eh. So, Hermit card, andito. Ngayon, nag-aaral ka, paano ba to? Parang kailangan mo ng time talaga. Sinasabi mo sa sarili mo, paano ba to? Ano bang best na pwede kong gawin? Yung magbe-benefit ako. Kasi naging masyado kang strong. Pero ngayon, ito, parang baliktad. Parang bagsak ka ngayon. Pero hindi naman ibig sabihin nun na sira yung buhay mo ha. Ano lang, dito lang sa situation na to, connected sa taong yan, yung sinasabi ko. So, andito din si Queen of Swords. Ngayon, hindi ka na niya maloloko kasi kilala mo na siya. Nagbago ka na nga talaga, Page of Wands. Utak yung ginagamit ni Scorpio ngayon eh. Nahiya ka nga lang magsabi sa kanya. Hindi mo rin kayang sabihin, pero mukhang kailangan mong sabihin, guys. Andito yung Tower, babaguhin mo yan. Queen of Wands, ilalaban mo yung nilaban mo sa past. Kasi bumalik dito si Queen of Wands. Ikaw to eh. 'Di ba? Ilalaban mo na, hey, ikaw ang pinili ko. Ba't ka ganyan sa akin ngayon? So, I love it. Ayan. Ten of Swords. Ito oh, may nakita kong breakup, guys. Pero yung iba hindi pa maalis sa isip nyo kung gagawin mo na ba yung breakup na yan. Andito si Nine of Swords. Kasi tuloy-tuloy yan sa isip mo eh. Ibig sabihin nagiging anxiety siya, nagiging anxious ka dahil sa sitwasyon na yan. Pero nakikita ko babaguhin mo or kailangan mong baguhin. Siguro sa ngayon hindi mo pa natatanggap na kailangan mo na talagang baguhin, pero eventually dadating din ang time na yan, Scorpio. Which is, ngayong buwan yan mangyayari. Siyempre, ngayong October. Kasi October reading mo to eh. Ayan. So, Judgment. Seven of Cups. Ito ka na nga, pinag-aaralan mo na nga, tinitingnan mo kasi naging stagnant na eh. Pag sinabi kasing judgment, parang steady. Kumbaga, wala na. Wala nang improvement. Kaya ngayon pinag-aaralan mo, ano ba to? Parang mali to. Ba't hindi na nag-improve yung sitwasyon? Pero at the same time, kinakalma mo yung isip mo. Four of Swords, Two of Wands. Pinipili mo na lang pag-aralan muna kasi tanggap mo naman at mahal mo siya. Bumabalik yung feeling dito na tinanggap ko tong taong to, minahal ko tong taong to. So, kaya hindi ka rin basta-basta makakagalaw or hindi mo siya basta-bastang hiwalayan or alam mo na yung sinasabi ko. Okay, so ngayon, Hangman, Queen of Pentacles, the Sun. So, pinag-aaralan mo kung ano ba to, paano ba to balansehin. Merong iba sa inyo, magbibigay kayo ng second chance
Two of Pentacles. Ayan o, manifestation symbol ulit. And bagong simula itong the Sun. Kaya, yung iba naman, bibigyan nyo ng second chance. Six of Pentacles is about balance, karmic connection. Mukhang marami kayong natutunan sa isa't isa. Parang nakita ko dito, hindi pa rin sapat yung binibigay sa'yo. So, mahirap na decision to, Scorpio. Oh my gosh. Ito ka Death card. Itong Death, guys, hindi nakakatakot to. Ikaw to si Scorpio to Alam mo kung bakit Death? Kasi tinatapos mo para makapagsimula ulit. Ganon yon. Hindi to literal na pag sinabing death, ay may mamamatay. Hindi po ganon. Okay? This is actually the energy of Scorpio na tinatransform mo Kailangan matapos muna para magkaroon ng transformation. So, oo, mahirap, hindi madali, nakakagulat, pero kailangan mangyari. Ayan, kasi, alam mo yung nasanay ka kasi na ganito tayo, stable tayo, tapos biglang kailangan mo siyang baguhin. Or, I mean, hindi yung tao, but yung sitwasyon. Ayan. So, Six of Wands. Alam mo, magiging successful yung transformation na yan. Lumabas yung victory card dito after ng death card. So, ito success. King of Cups. Alam mo, sobrang mahal yung isa't isa. Ace of Swords, the Empress. Ito na siya. Ito na yung taong yan. Oh my goodness. King of Pentacles. Okay. Andito yung panghihinayang. So, okay, balik tayo dun sa main cards mo dito na nalilito ka ngayon. Nanghihinayang ka actually. Pero inaayos mo yung sarili mo. Kasi natatanaw mo naman yung wish mo. Parang nakita ko sa'yo dito, 50-50 ka. Niisip mo, sayang naman, pero malay mo, baka naman maayos namin to, baka naman makuha ko yung wini-wish ko. Same goes sa finances at career nyo, guys. Parang 50-50 din yung lumabas dito na, ayun. Pero sa love, ang nakita ko dito, mukhang kayang-kaya mo naman, Scorpio. Okay, laban lang. Speaking of laban, ito, so lumalaban ka, nagsaset ka ng boundaries. Ang pangit lang dito kasi parang lumalabas na ikaw yung mali or ikaw yung may kasalanan, which is hindi naman, 'di ba? Ace of Pentacles and the Wheel of Fortune, new beginning. Ang ganda ng cards na to, magkakasunod pa talaga. So it symbolizes rebirth and parang a whole new life para sa'yo. Grabe, ang intense ng reading natin ngayon, guys. Dahil sobrang mahal mo siya, soulmate mo ata yung taong yan. Ang lalim ng connection nyo, sobra, sa totoo lang. Kanina, meron tayong Emperor, merong Empress. Ngayon, andito yung Lover's card. And Eight of Wands. So, alam mo, naging blessing siya sa'yo. Ayan. Mukhang paparating na energies to, guys. Ang ganda. Knight of Cups, Ace of Wands, and Three of Wands. Nakita ko dito, hinihintay ka din ng taong yan. At parang feeling niya ngayon, hindi siya kompleto kapag wala ka. Sobrang attracted sa'yo. Gusto niya din magsimula kayo ulit. And nafe-feel ko dito, this person is trying to follow their heart. Okay? Sobrang attracted naman pala sa'yo King of Swords, the Fool. So, sobrang iniisip ka niya ngayon. Tuloy-tuloy lang yung pag-iisip niya. Isip ng isip. Pero, merong space din sa inyo So, Nine of Pentacles and the Four of Wands. Ten of Wands. Gusto niya kasi in control siya sa buhay niya. Mukhang yan yung problema ninyo. So, gusto niya siya yung gagawa lahat. Kasi feeling niya hindi enough yung finances niya kahit nagsisikap siya lahat na ginagawa niya. Masaya naman, oo, masaya naman siya kasi committed siya sa'yo Pero feeling niya talaga hindi sapat palagi, hindi sapat yung finances niya. Pero alam mo, guys, Scorpio, nakita ko dito yung taong yan, sobrang focus sa work niya, pero committed siya sa'yo. Gusto nga niya mag-settle down kayo Ayan, yung nga lang, the problem is, kaya ba niya? Kasi pakiramdam niya, hindi niya kaya. So, more on, feeling lang niya yon.
Okay? Kasi energies to yung nakikita natin eh. So, ibig sabihin kaya siya nagkakaganyan kasi pakiramdam niya hindi niya kaya. Siguro may insecurity yung person nyo. Sa totoo lang, kaya naman niya eh. Sa nakikita ko, kaya niya talaga. Pero, siya yung nagsasabi sa sarili niya na hindi ko kaya. Siguro nga kasi, mataas yung tingin niya sa'yo, kaya ganun. So, Knight of Swords, Page of Cups. Alam mo, may biglaang energy dito. Gusto niya kasi in control siya eh. So, may nakita ko dito, possible na communication. Positive naman, merong excitement pa rin. So, Five of Pentacles, Five of Swords and the Two of Swords. Kaya pala, hindi kayo okay kasi palagi niya iniisip na mahihirapan ako. Alam mo yon, so selfish yung taong to kasi ayaw niyang nahihirapan siya. Ayan, nakakatawa, pero totoo naman yan yung iniisip niya eh, na ayoko nga magka-problema, mas okay na may space kami ni Scorpio, kasi pag okay kami, pinoproblema ko siya. Ayan, in fairness, kasi mahal ka din naman ng taong yan, kaya kanya pinoproblema. Hindi ka maalis sa isip niya eh, hindi siya mapakali, sa totoo lang, kakaisip sa'yo. So, andun yung fear, kaya din siya ganyan, dahil sa fear. Tsaka, pagdadalang isip lagi. Alam mo yung nasa isip ka lang, pero wala, hindi pwedeng maging kayo sa ngayon ha, at least sa ngayon. Hindi pwede kasi pag naging kayo, paproblemahin ka niya. So, ito na nga oh, Seven of Swords. Ayaw pa niya ipaalam eh. And the Nine of Cups. Ayan, mas pinipili niya magtago, knowing na andyan ka. Yung nakakaloka lang dito kasi para siyang nagtatago, pero committed pa rin siya sa'yo. So, which is unfair yun para sa'yo. Kasi hindi naman ganun yung commitment. Kapag committed ka, dapat give and take kayo, open kayo sa isa't isa. So, pag-isipan mo din yan, Scorpio. Okay? So, mukhang meron siyang legacy dito. Isa din yan eh. Isa din yan siguro sa naging problems by the book. Okay. So, Hierophant, Ten of Pentacles, Four of Cups, and Five of Pentacles. Mukhang meron siyang problem sa bahay or sa family na hindi siya masaya. Ayan, isa pa yan sa mga considerations. So, considerations. Okay. So, ayan na, sabi ko na yan sa inyo. Pero, nag-a-adjust pa rin siya sa'yo. Mukhang naghihintay ng tamang panahon. Andyan lang naman siya palagi, pero medyo matigas ang ulo eh. Temperance and the Eight of Swords. Nine of Wands. Kasi ang daming tao sa paligid niya. Five of Wands. At hirap na hirap siya sa buhay niya, sa totoo lang. Okay? Maraming energies na lumabas, pero babanggitin ko ngayon yung mga recent na possible na ka-deal mo. Merong Sagittarius, Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius, Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus. Meron din namang Earth Sign, Capricorn, Taurus, Virgo, lalo na yung Virgo. Although kahit naman anong sign pwede dito, merong Libra energy and Gemini. So, okay. New beginning, the World, Ace of Cups, and the High Priestess. Gusto niya magsimula ulit, pero hindi siya nagsasabi. High Priestess kasi masikreto. Ayan. Pero, not only masikreto, may sarili din siyang pinaplano. Ang tanong, diba? Ang tanong, meron bang... Okay, yes. Mukhang yes. Meron siyang pinaplano... Partnership, okay, pero parang back to the beginning or back to zero kayo, guys. Yeah, yun lang yung nakita ko dito. So, Queen of Cups, parang nakita ko dito, hindi ka niya maiwan-iwan kasi nag-invest na siya sa'yo at mahal ka niya. At parang, ano siya sa'yo eh, parang lagi ka niyang hinahanap-hanap. Alam mo yun, parang dito sa after ng transformation to hahanapin ka niya at kasi mahal ka naman niya talaga, ikaw yung happiness niya, hindi ka niya magawang iwan. So, King of Pentacles and the Devil, may nakita ko dito bad habits, unhealthy habits ng taong yan na kanina sinabi ko selfish yung taong ka-deal mo.
So, the Empress and the Ace of Swords, King of Cups. Mahal ka niya, pero parang tinitiis ka lang niya, ganun. Parang hindi siya yung actively pursuing. So, ang advice ko lang sa'yo, Scorpio, dapat balance kayong dalawa para ma-achieve nyo itong victory. Meron namang victory para sa inyo. Ayan. So, nasabi ko na actually pati yung nasa near future, although hindi ko lang naipakita ulit yung cards na to, pero yun na yun. Okay? At napahaba na din yung reading natin. Pero ang ganda kasi sobrang detalyado. Pati yung cards mismo, pinapakita talaga kung ano yung mensahe para kay Scorpio. Kaya, sobrang nakakatuwa at love na love ko tong reading na to para sa'yo. Okay. Ngayon, ito na yung mga advices para kay Scorpio. And guys, please, favor lang mga Scorpio, mag-comment kayo kasi napapansin ko walang masyadong nagko-comment. As content creator dito sa YouTube, kailangan ko po talaga yung mga comments para maipagpatuloy palagi ang monthly readings ninyo. So please, please, please do comment. Thank you so much. And kung bago naman kayo, subscribe para madagdagan ng ating subscribers dito sa ating YouTube channel. Okay, thank you so much. So, yung advices para sa'yo, hope is the conduit for miracles. Kapag merong pag-asa sa puso mo, yan yung kumokonek sa'yo sa miracles. Maraming possible na mangyayari para sa'yo, Scorpio. Just have hope. And nakakatawa naman tong card na to. Very positive. So, kahit ano man yung nangyayari ngayon sa'yo, dapat palaging merong hope, merong pag-asa, okay? When I think I've surrendered, I surrender more. So, kapag nilet go mo yung mga bagay-bagay at hinayaan mo universe na gumawa ng paraan or ibigay sa'yo kung ano yung para sa'yo, nararapat sa'yo, yun yung mas maganda. Kasi, ibibigay talaga sa'yo yung nararapat sa'yo at yung deserve mo. Direction. Lord, please. It's a prayer actually. So, sabi dito, Lord, please show me the right action right now. Please bring a sign and a miracle that gives clear direction. May I hear the promptings of my own body. And if for some reason I'm about to head the wrong way, please stop me. So, kasi kailangan mong magkaroon ng direction sa buhay mo eh. Kaya lumabas tong card na to. Ibig sabihin, may kailangan kang gawin. Transformation, which is paulit-ulit natin nakita lumabas sa reading natin. Kailangan mo i-transform yung sitwasyon. Malaking move yan. Malaking bagay yan. Pero hingin mo din kay God na sabihin sa'yo kung tama ba yung gagawin mo or kung hindi ba. Ayan. Okay? Since general reading to, meron talagang iba guys na hindi pa tama yung panahon. Meron namang iba na go lang. Ayan. Iba-iba. Depende. So, tingnan nyo. Pag-aralin yung sitwasyon nyo, magdasal kayo palagi kasi si God din yung magdadala sa'yo ng kasagutan sa mga tinatanong mo. Okay? Ayan, I love this. So, yung direction na yan, magdadala ng maraming blessings para sa'yo. Kita mo yung bulaklak, sobrang makulay, ang ganda. Magdadala ng healing, rebirth, transformation. Mas magiging masaya ka dyan. Okay. Lastly, ang ganda naman ng card na to. Pansin nyo guys, yung parang teardrops. Meron din dito, pati yung flowers. Very synchronized yung mga energies na ito sa dalawang card na to. So, sabi dito, a sanctuary resides inside you no matter what is happening. The inner temple beckons you to enter. Take a deep breath. Enter and sit down on the throne of your own heart. Oh my gosh, I love this. Ayan, Scorpio. So, 33 on the clock. Oh my goodness, may mga angel numbers pa tayo. So, screenshot nyo na to para mabasa nyo ulit ang mensaheng to. Ayan, pasensya na kayo. Medyo maingay. Ewan ko, may pumupokpok sa labas. Okay, anyway. So, screenshot nyo para pwede nyong balikan ulit tong mensahe. Kasi, inspiration mo to, motivation, at advice to para sa'yo. Okay? I love this energy so much. Kahit ano man ang nangyayari sa paligid mo, okay na okay ka, Scorpio. You have a sanctuary. Nasa loob mo yung sanctuary na yan. Komportable ka, masaya ka. Masaya yung puso ni Scorpio. Ayan. So, I have to end this reading now. Sobrang nakakatawa. Thank you so much, guys, for watching mga Scorpio. Please like the video.
And please subscribe if you are new here and hit the notification bell. Thank you so much. For those na kailangan ng private reading, message nyo ko sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box yung number ko. Meron din tayong iba-ibang crystals na tutulong sa'yo. Siyempre, pareho yan sa love life mo, sa career mo. And iba-iba pong benefits ng mga crystals. Kaya, ayan, kung nakikita nyo itong mga crystal babies ko na to, ayan, kaya palagi silang present. Meron akong for protection, for good health, and syempre calming, and to attract money, and also ayan, self-love, strength, anti-stress, to attract love, to attract money, and happiness, and also grounding for clarity of mind. Iba-iba po yung crystals. I-message nyo ako, okay? It comes in bracelet para pwede mo siyang isuot. Hindi mo kailangan buhatin yan. Yung malalaking crystals kasi isusuot mo na lang. Bracelet na lang. So, tingnan nyo sa Instagram ko kasi nakalagay din dyan yung mga specific na benefits. And, i-message nyo na lang ako. Thank you, Scorpio! Have a good day. God bless. I'll see you again soon, guys. Thank you. Bye! Happy birthday in advance sa mga October na Scorpio. Happy birthday sa atin. Yes, October Scorpio din ako, guys. Yeah, thank you. Comment niyo kung kailan ang birthday niyo. Bye!